alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hanapin pa, Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lazanan. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, manguna ka. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it all. Good morning, everyone. Good morning po mga kapuso. Gising-gising na tayo. 21 na ng buwan ng Hulyo, araw ng Huwebes. Bangon-bangon na, mag-almusal at magkape na kayo. Sabay tutok dito sa pinakamasayang barkadahan sa umaga, ang unang hirit. At eto pa sa mga medyo nahuhuli dyan sa balita, isa po sa mga pinag-usapan ngayon ay mga binitiwang may inat na pahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Sinabi na niya po kung sino sa tingin niya ang nanalo noong 2004 presidential elections. Yan ay si Fernando Poe Jr. At bilang abogado niya, sabi ni Brillantes, mahigit 1 milyon lang daw. Mahigit 1 milyon daw ang lamang nila sa idineklarang panalo sa eleksyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang mga detalye ng maanghang na pahayag ni COMELEC Chairman Brillantes, babalikan po natin mamaya. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Naging controversial nga po ang mga binitawang pahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa ipinatawag niyang press con kahapon. Dito sinabi niya kung sino raw ang tunay na nanalo sa 2004 presidential elections. Alam ko, tatanungin mo ko kung sino talaga nanalo. Sino po? Si Fernando Poe Jr. Alam ko, ako abogado ni Fernando Poe Jr. Pinaglaban ko ng gusto yan. Alam ko. Kaya lang, ang alam ko is personal to myself and to, in my heart. I don't have the evidence to show it na hindi nga kami, napigilan nga kami. Kahit hindi pa formal na nagsisimula ang investigasyon ng COMELEC sa umano'y nangyaring dayaan noong 2004 at 2007 elections, maanghang na kaagad ang mga pahayag ni Brillantes na legal counsel noon ni Fernando Poe Jr. Yan ay sa kabila ng resulta ng 2004 presidential canvass na mahigit 1.1 million votes ang lamang ni dating Pangulong Gloria Arroyo laban kay FPJ. Pagkontra ni Brillantes, sa katunayan raw ay lamang si FPJ kay Ginang Arroyo ng mahigit 1.2 milyon na boto batay sa kanyang mga dokumentong nakalap. At halos ganito rin daw ang lamang ni Loren Legarda laban kay dating Vice President Noli de Castro na nagbunsod sa paghahain nila ng election protest. Paniwala pa ni Brillantes, maging si Coco Pimentel ay nadaya rin noong 2007 senatorial elections. At kahit pangarap nakasentro sa naging dayaan umano noong 2007 elections, ang affidavit ni dating Maguindanao Supervisor Lintang Bedol, maaari rin daw paimbestigahan ng mga alegasyon ng dayaan noong 2004. Kaya nanawagan si Brillantes, sana ay lumantad na ang susi sa Hello Garci controversy na si dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. At kung maging matibay raw ang ebidensya sa nangyaring dayaan noong 2004 at 2007 elections, maaari daw maharap sa kasong election sabotage si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Does not prescribe insofar as GMA is concerned. The reason being that it's as simple as saying that when GMA was president, we could not have filed any case against her criminally because she was immune from suit until his term expired. Ikinatuwa naman ng anak ni Fernando Poe Jr. na si MTRCB Chairperson Grace Paula Manchares ang naipahayag ng dating abogado ni FPJ na si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Ayon kay Manchares, ngayong pumanaw na si The King, hindi na raw maibabalik ang panahon. Pero noong pamandaw, naniniwala na ang pamilya ni FPJ na dinaya ang yumaong aktor. Umaasa raw si Manchares na magkaroon ng sagot ang mga naiiwang tanong ng nangyaring umanong dayaan. Ngayon na may mga ebidensyang lumalabas pa na bago, tapos iba na ngayon ang administrasyon, meron na talagang pagkakataon na mabigyan linaw ito. Sana magkaroon talaga ng bunga ito at hindi lamang bulusok. Pag-amin naman ng running mate ni FPJ na si Senadora Loren Legarda, nalampasan na niya ang kabiguan na manalo sa 2004 vice presidential race pero handa raw siyang tumulong sakaling magkaroon muli ng investigasyon. Sapat na raw na manaigang anyay katotohanan at maiwasto ang kasaysayan. Wala namang pahayag ang kampo ni dating Vice President Noli de Castro tungkol dito pero nagpakita naman ng kahandaan ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo na sagutin ang mga aligasyon sa tamang forum. Ngunit nagpasaring pa rin ang abogado ni Arroyo ni si Atty. Raul
Lambino na pakana lamang daw ng palasyo ang paglutang ni Bidol at maging ang pahayag ni Zaldi Ampatuan sa umano'y dayaan sa eleksyon. Ito para lang daw may masabi si Pangulong Noynoy Aquino sa darating niyang State of the Nation address sa Lunes, pero agad itong binuweltahan ng palasyo. My suggestion to Raul Lambino as a fellow lawyer is, number one, you allege that a certain conspiracy, you prove it. Number two, if you have nothing to show, then maybe it's best for you to shut up. Samantala, tatlo pa pong bagong testigo ang hawak ngayon ng DILG na nagsasabing nagkaroon umano ng dayaan noong 2007 elections. Isa dito si Salyaw Amba, na nooy acting election officer sa bayan ng Sharif Saidona, Maustafa, Maguindanao. Ayon kay Amba, napansin niya ang ilang election returns na walang thumb mark ng poll watchers, pero kinanvas pa rin. At sa ER na ito, 0 po ang boto ng tatlong senatorial candidate ng oposisyon, ang ngayon Pangulong Noynoy Aquino, Senador Alan Peter Cayetano at Senador Panfilo Lacson. Sa affidavit naman ni Magsaysay Muhammad, election officer noon ng Sultan sa Barongis, nakasaad na ilang grupo ang nag-utos umano sa election inspectors na lagdaan at lagyan ng thumb mark ang ilang blankong ER para sa mga national candidate. Habang si Salonga Edsela naman na computer voters list technician sa Maguindanao, sinabihan daw mismo noon ni Atty. Lintang Bidol na hindi niya ma-authenticate ang ilang kaduda-dudang dokumento, pero ino-authenticate pa rin daw ni dating COMELEC Commissioner Nicodemo Ferrer. Mari namang itinanggi ni Ferrer ang naturang alegasyon at ayon kay DILG Secretary Jessie Robredo, walang nagkumbinsi sa tatlong election officer na lumantad. Mamaya po makakasama natin live sa hirit ni Maring Winnie si Secretary Jessie Robredo para sagutin ang mga issue tungkol sa mga dayaan noong 2004 at 2007 elections. Good morning mga igan. Samantala matapos ang nangyaring paglantad ni Atty. Lintang Bidol noong Martes, batay sarado pa rin ang pitan sa PNP Custodial Center kung saan siya nandoon dyan sa Kame. Tangi mga abogado at malalapit na kakilala lamang ni Bidol ang pinayagang makapasok. Bawal din ang maraming bagay sa loob ng selda gaya ng pagdadala ng cellphone. At gaya na sinabi kahapon ni PNP spokesperson Chief Superintendent Agrimero Cruz sa talakayan with Igan, walang special treatment na ibibigay kay Bidol sa kulungan. At para sa pinakuling balita mula sa Kamkrame kung saan nakadetine si Atty. Lintang Bidol, nakatutok doon si Micaela Papa. Mika? Igan, lumipas na nga ang ikalawang gabi ng pagkakadetain ni dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame at wala namang bumisita at naging tahimik ang buong magdamag. Ayon na rin kasi sa patakaran ng Custodial Center, mga abogado lang ni Bidol ang pwedeng bumisita ng anumang oras. Mga kaanak at kaibigan ay pwedeng bumisita pero sa takdang visiting hours lamang tuwing Huwebes at Sabado. Igan, bukod sa pulisya, 24 oras ding may nakatutok na organic security ng COMELEC sa labas ng selda ni Bidol. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Sa ibang balita naman kahapon pinayagang magpa-check up si dating armed governor Zaldi Ampatuan sa Philippine Heart Center, pero dahil na rin sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor, kailangan pa obserbahan daw ang lagay ni Zaldi. Kaya doon na siya nagpalipas ng gabi. Subalit, hindi idinitalye ng attending cardiologist ni Ampatuan na si Dr. Danny Quizon ang naging dahilan at kailangan manatili sa ospital ni Ampatuan. Ang sabi lang niya, nagpapakita ro ng problema sa kanyang puso ang dating gobernador. Gayunman, hindi tuwirang pinahintulutan ng Quezon City Regional Trial Court ang request ng kampo ni Ampatuan para sa confinement. Kailangan daw kasi muna maghain ng medical abstract at iba pang dokumento magpapatunay ng lagay ni Zaldi. Ayon naman sa kinabogado si Atty. Howard Calleja, nakapagpasa na raw sila ng medical manifestation at susundan pa raw ito ng resulta ng blood test at posibleng angiogram. Kung matutuloy ang mga pagsusuri, posibleng magtagal pa hanggang bukas si Ampatuan sa ospital.